Viral at usap-usapan ngayon ng away kalsada na nauwi sa barilan dyan sa Antipolo City. Sa viral videos online, kita ang dalawang lalaki nagsusuntukan. May isa pa naka-helmet din na nakisuntok. Maya-maya pa narinig ng putok ng baril mula sa lalaking nakaputi at driver ng SUV. Ang motorcycle rider na nabaril, pumanaw na po. 3 iba pang sugatan sa pamamaril kabilang kinakasama ng suspect. Tumakas ang suspect sa kanya ng SUV pero nahuli siya kalaunan sa hot pursuit operation ng pulisya. Paano nga ba maiwasan ng mga away kalsada o road rage na posibleng dulot ng init ng ulo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa UH Clinic. At makasama natin ngayong umaga ang isang psychologist na si Zaraline Bernardo. Dr. Zaraline. Good morning, Doc. Hi, good morning, Zaraline. Habang nag-usap tayo, may road rage ngayon na nagaganap, di ba? So ano ba ang road rage? Pakipaliwanag po. Actually po, ang road rage ito ay pumapatungkol sa matinding galit o pagkakaroon ng agresibong pag-uugali ng isang motorista habang siya ay nagmamaneho sa kalsada. So, yung road rage po kalimitan ay nagkakaroon ng violenting reaksyon ng isang motorista tulad ng nandyan yung pagsigaw, pagmumura, pagtutungayaw, yan, nagkakaroon din ng mga violenting reaction tulad ng pananakit at sa mga ibang cases pa ay nagkakaroon ng mga pagpatay. Yun na yun. Pero ano ba yung mga posibleng trigger sa mga road rage incident? Kaya ng, ito, yun nangyari sa Antipolo. Yeah, oo. Ano yung mga triggers dyan? Actually po napakarami pong triggers pero ilan po sa mga pwede nating masabi ay tulad halimbawa ng environmental stress, matinding init, grabing traffic, heavy traffic, meron din mga emotional stress tulad na may pinagdadaanan yung tao, may chronic stress na, or nagkakaroon ng frustration dahil sa mga nagkakaroon ng violation sa traffic rules. So nagkakaroon sila ng frustration. So yun, emotional reaction din yun. So everything can be a trigger, technically? Yes, Okay. yes. At bukod po dito, yung psychological stress na halimbawa ay under ng influence ng alcohol Nako. o kaya naman ng droga. Nako. So Pero ito po. sa lahat ng mga napapanood ko, kasi Lynn, puro ginit-git ako yung mga parang pag-aari nila yung Tama. kalsada, nandun niya yung ego, yabangan. At ngayon tag-init, nabanggit mo, posibleng maakapekto yung init ng panahon pala sa init ng ulo. Yes, totoo po yan. Malaki po ang nagiging epekto ng panahon o matinding init ng panahon dun sa ating emosyon. Sa katunayan, ayon po sa temperature aggression theory, sinasabi po nito na nakakapagdulot ng frustration o discomfort ang matinding init ng panahon. Kasi meron tayong psychological arousal, mabilis na tibok ng puso, pagpapawisan, nakakapagbigay ng discomfort which could lead po o maaring maghumantong sa road rage. Okay, pero may mga signs ba tayong pwede makita kung yung isang tao ma-encounter mo sa kalsada, posibleng mag-road rage? Kandidato siya. Yes, opo. What are the signs? Meron po, pwede po nating suriin yung mga verbal at non-verbal cues. Tulad halimbawa po, yung kilos nila sa pagtitig. Halimbawa, matalim ng tumitig. Okay? Bukod po dito, nagkakaroon na sila ng mga restlessness o parang hindi na mapakali tulad ng mga violenting reaction. Pagbaba pa lang ng sasakyan, kinabig na yung pinto. O kaya naglabas na ng mga bagay na pwedeng makapanakit. O kaya nagdadabog na. Pinalo yung sasakyan ng kapwa motorista. Yun po ay pagpapakita Body na, language. nagpapakita na po ito na posibleng So, siya ay nasa anong dapat gawin naman ng kabilang kampo? Huwag bababa ng sasakyan. Yes. Definitely po. Isa po yun sa safety na dapat po nilang gawin. Huwag bumaba ng sasakyan kung hindi naman kinakailangan. Okay? Or kaya naman ay pumunta sa isang ligtas na lugar. Tumawag ng otoridad na maaring rumispinde dun sa sitwasyon. O kaya, i-my day mo. Di ba? Oh Usually, my goodness! yun ang napapanood kasi yung galit na nung kabila. Yes. Pero yung kumukuha, hindi natin alam kung ano nangyari, ba't nagalit sa kanya. Eto naman, paano naman po kung sakaling masangkot yung kasama mo sa road rage, pwede ka bang gawin na para mapakalma mo siya? Anong Yes pwedeng po. gawin? Kasi nakita ko na, umaawat naman. Yeah, oo. Narinig mo, tama na pa. Di ba? Hindi na talaga siya nagpapaawan. Pero paano? Yes, una, kailangan po maging neutral yung tono natin. The more na pasigaw tayo at parang tayo ay nag-hysterical na rin, lalo ito nagkikreate ng komosyon o matinding emosyon sa taong nakakarinig nito. Parang pumapatong ka lang sa galit kahit niya. po pumipigil. Nanguurot. Kahit pumipigil tayo. Pangalawa po, maaari po tayong magkaroon ng physical touch. Kasi po, paghawak ng kamay, pagyakap, kasi nagbibigay ito ng kakaibang parang
pakiramdam dun sa tao na nakakatulong para ma-regulate niya ng tama yung kanyang emosyon. Nakakakalma naman talaga yung mga Yes, hugs, yes diba? po. So try that first. Lalo na kapag kasama mo, anak mo no? Oo, Yes naku. po. Pero para sa mga viewers natin ngayon, special sa mga drivers, so may mga pwede bang gawin para mas ma-manage nila yung galit nila at maiwasan yung road rage? Ako, count to 10 ako eh. Oo, pwede po Breathe yun. in, di ba? Yes, Breathe yes, in very exactly deep po. and Count to slow. 10. Yes po. Actually po, Oo. tama po kayo. Isa po sa mga pinaka-epektibong mindfulness exercise po is through breathing exercise po. Usually po, fina-follow natin yung 4-7-8 count kasi po Okay. malalim na paghinga. For 4 counts po, hihinga tayo ng malalim. Inhale. 4 counts. 7 counts, hold your breath po. And then for 8 counts, unti-unti i-release po natin. yung Talaga? hangin. 4, 7, 8. Hinga, At- tigil. Opo. At pwede yun, habang nagpo 4, 7, 8 counts tayo, ay ginagamit rin natin yung 5 senses natin para mag-describe sa mga bagay na nakikita natin sa paligid. Sa ganung paraan po, nag-ground natin yung sarili natin sa present moment. O minsan maging komentarista ka habang nagda-drive, di ba? Parang lumabas yung sama ng loob mo. Magkomento man na magkomento ka na. Kausap mo sarili mo lang. Oo, ano? kausap mo sarili. Or magdasal ka habang nagda-drive, di ba? Pwede That rin. will calm you Maraming down. salamat, Saraline. Paalala mga kapuso, wag daanin sa init ng ulo ang pakikipagtalo. Ingat po tayong lahat sa pagdadrive. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,